Let's come for the word of the Lord in Salmo, versikulo 46, from 1 to 3, then malumpat kita sa 10. Says ang Bible, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Then sa 10, be still and know that I am God. Amen. Hallelujah. Lord Jesus, magpalapit kami sa latukalan sa espirituhan ng lamesa na magakaon ng amon mga kalag, O Diyos. Tugutan mo ang imo espiritu na magalihok at magpanandog, connecting to our spirits. Buligan mo kami to tap, O Lord, that priceless possession, O Lord. Hallelujah. Tungod na mo niyang imo kabubuton na magkabuhi kami sa imo, O Lord, kabuganaan. In the name of Jesus, this is our prayer. Amen. And I want to preach today, priceless position. The word priceless sa dictionary is inika incalculable value or worth. Isa inika inestimable, immeasurable. Mga kauturan na value when you say priceless. Beyond price, mga kauturan. Or, mga kauturan, incomparable. Or sa ato na term, para ito maintindihan, expensive. Mga kauturan. Or may high price, costly high price. Mga kauturan. So, ang word na position, mga utod, isa ini ka pagkabutang o mga butang, mga utod, na hindi ang tao ang nagapanagiya, kundi ang Diyos. Kag ini nga position, ining priceless position, ginhatag ini sa Ginoo sa mga tao. Apang ang kaaway amo ang nagabalabag kag nagapugong na hindi ni ma-enjoy sa mga tao. Amo nang rason nga everybody is searching for something. May ginapangita, nagapangita sa kalipay, nagapangita sa maayong nga pangabuhi, nagapangita mga utod sang isa ka butang na ginahandom sa iya kaipusokan. Pero tagaan ta mga daan sa konklusyon sa sinangahandom. Inatanan, hindi mo gid maangkunan. Kaya ang imo ginapangita nga kalipay or handom, arak lang sa aton Ginoong Hesukristo. Na kung hindi ka magpalapit sa iya, hindi mo binibitanan maangkunan. Now, sa aton text, especially sa 10, sa 46:10 sa Psalm, be still and know that I am God. The word still means relax or rest. It means when God said to His word, and this message or this word, amen, ginahatag niya sa imo. As if God is telling you, just relax and rest. Ang taong ginakapoy, ang taong mga utod may pagugdas, may pagkabalaka, but siling niya, mga utod, just relax. Tungod if we become relaxed, we will begin to experience, amen, this priceless
Amen. Ano kayo nga mensahe? Tanan may presyo sa kalibutan. Pati ang aton kaluwasan may bili. Kag ang ginbayad not silver nor gold, but by the precious blood of the Lamb. Because no means is to experience. When He says, "Be still and know that I am God," it means to experience. Amo na ang atong pinaka-main kag-favorite subject sa Bible. Ang pagpakilala gid kung sino ang Dios, kung pila ang Dios, kag ano siya kagamahanan. Kay amo na ang truth. Kay wala sing tawo nga mga eksperyensya sa priceless position without knowing God. Pag hindi mo siya kilala, hindi ka maka-eksperyensya sinitanan nga mga priceless position. Tungod ang wisdom ng Diyos is to become still. Gusto sa Ginoo mag-relax kita. That is why last Sunday nag-preach ko, joy in the midst of trouble. Kaya ta magpangalipay sa tungasan gagamo. Now, gusto sa Ginoo, let's take time to look into His face. Tulukuntang nawong sa Diyos. Tulukuntang pulong sa Ginoo. Tulukunta ang iyang mga pangako. Tungod we need to still the noise and the clamor and the chatter of our lives and just wait. Siling ni Jesus, kung ginaigugma mo lang ang imo close, ano bala ang imo balos? Tama no? Wala ka sa mamunan ng mga priceless position sa Diyos kung ang imo enemy hindi mo maligugma. Kasi nga anong mabalo sa imo kung ang imo ginaigugma ang hindi mo kaaway. Siling ko, Lord, salamat. Kay gintudluan mo ko to love my enemy. Kag hindi mo kuya gintudluan na ako mangin isa ka enemy isang tao. Kumbaga, dili ginapakita sa Dios, mga utod, na dapat mag-relax kita. Ano man ang iambal sa tao sa imo, relax. But you know, one of these priceless position, you are able to love your enemies. Wala na bayad mga utod, but you can give it because God, amen, is the source of forgiveness. He will make us aware of His presence. Now, una nga priceless position nga kung taganin mases is you're having a security in your life. Being secured in God. Silisang 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ano wala ang agamo, may arak ka, na hindi masarangan, tabangan sa Diyos. Dinarimain ko mo mga anak sa Ginoo, wala ang Diyos nagapabaya sa tanan nga panahon sa imo kabuhi. The life that is hid in God is surely as safe as God can make it. Ang kabuhitan niya mga kauturan, natago ni sa kamot sa Diyos. Amen. Hallelujah. To hide in God is to hide in His love, His mercy, and His power. Ang ginapanaguan, may maghingabot, kapanaguta dayon sa gugma sa Diyos. Kung may hindi tama sa rangan, kapanaguta dayon sa kaluoy sa Ginoo. Kung may mga imposible kita ginatubang, nagapanago kita sa gahom sa Diyos, mga utod. Tungod ang aton kabuhi, natago dira sa aton Ginoo. This means perfect safety. Ang aton perfect safety ara sa Ginoo. So ang pamangkot, nagaunang-unang balagay ta, we live in a secure world? The answer is no. Wala kita kasiguraduhan sa kalibutan. Given as the state of our world, there is plenty of reason to feel insecure.
sa kalibutan, ma-insecure ka lang gid mga utod. Amen. Mangita ka din protection, hindi mo maangkunan ang bugos mo nga protection. Pero kung sa Diyos ka magpalapit, amen, wala ka sa ibayad sa iyong kwarta. Because that is, amen, priceless position from God. Imagine mo sa hindi ka magkagdo, nag-possess ka sa safety sa Diyos. Malakat ka, bisan si ni David sa landong sa kamatayon na hindi siya mahadlok, tungod ka upod niya ang Diyos. Ang ating Diyos, mga utod, siya ang atong protector, siya ang atong security. Sa Diyos natin, mga utod, ginabutang. We base our security on a God who promises that no one and nothing can snatch us from, amen, His hands, sili ni Jesus. Wala sa makakuha sa aton sa kamot sa Diyos. Sa John 10:27. It means we are secure in the hands of the loving and gracious God na nagawag-uyat sa aton sa hugot na pag-uyat, mga kauturan. Na kung sa kalibutan mo lang imutang ang imo pagsalig, makulbaan ka lang gihapon. Wala sa kasiguraduhan sa kalibutan. But listen, people of God, ang Diyos na nagtawag sa imo, ang Diyos na nagayugma sa imo, may kasiguraduhan sa iya 24/7. But people of the Lord, ang Diyos na atong ginalagad, ang iyang alam sa Jesus, hindi siya kalat-gadaan. Wala sa pagkabugto. Ang gugma sa Diyos, na sa panahon ihalad ng imo kaugalingon sa iya, masarangan ka i-preserve sa Diyos, bisan pa even unto the end of the world. Because Psalm 125:2, the Lord surrounds His people. Ano kang Diyos sa tanan? Dakog siya, wala sa mga igo sa iya. He is everywhere. Ginalibutan niya ang iyang mga kaanakan. Now, siling niya sa 121 sa Psalm, I lift my eyes to the hills, siling sa Salmesta. Where my help come? And as we know, it comes not from mountains, but from the Lord who made heaven and earth. So wala kita nagabutang sa aton mga utod pagsalig, amen, sa sini nga kalibutan. Gina-remind ko mo mga anak sa Diyos. Yes, of course, let's enjoy God's blessing. Let's enjoy material things. But do not put your trust on that material things. Do not put your trust in your own strength. Do not put your trust in your own knowledge. Put your trust in the Lord. Ibutang sa Diyos ang imo pagsalig. Kaya hindi ta mga utod mapahamak. Siling sang Psalm, God is our refuge. Pwede ba mga kautulan shout amen? Those, God is your refuge. Can you clap that name? Can you clap that refuge? And His strength, a very present help in trouble. Kung sili mo may kagamuka, presente kusog din sa Diyos sa imo. Present, hindi past, hindi future. Nung isa daw ginadaya ka sa tawag, may problema ta, buligi magulog ay. Ito kumbaga ang bulig sa Diyos ato sa layo. Pero tandaan ta, posisyon mo na, ara na sa imo, wala na sa kalibutan. At the moment may trouble ka, you can avail that strength. Amo nga bisan may trouble, may kalipay kita gihapon nagdayaw sa Dios. Kay available lang yung strength. Ang atong confidence, mga utod ara sa security sa Dios. Now, silingsang 2, 3. Therefore will not we fear. Therefore will not we fear, though the earth be removed. Talong ka mga utod, buga na ang Diyos na atong ginalagan.
pinapakita yan na malakdaw man ng kalibutan. But the supply of the Lord still abundance. Pinutuntun lang ginahambalan ko ng Diyos. That's your position in my hands. The abundance is yours. All supply is yours. My protection is yours. Amen. Hallelujah. Kaya ko ang imo Diyos. 1 Corinthians 6:17. Okay, catch mo ni mga utod ang importante nga message about sa atong position. He who unites himself with the Lord is one with Him in spirit. Magsilingon sa Ilonggo, atong tao nga naghatag sa iyang kaugalingon sa Dios na mag-isa sila. Wow! Amen. Connected sila, isa sila sa Dios. Amen. In spirit. When you say spirit, you cannot see the spirit. Pero sa ginhatag mong imong kaugalingon sa Dios, isa ka na sa espiritu. Bunsilingon, hindi ka na makulbaan kay Satanas, kay Espiritu man, nga mas kamhala ng Espiritu ng Diyos na harap sa kato. Now, I want to expound about the word unites or unite. Because the word unite in Greek is kula. Kadang word nga kula, di na galing mga utod ang word na glo. Pantapik, or together. Now, may duwa ka diferensya nga aspeto sini nga bersikulo. Una, the initial, magsining ka initial, partial kumbaga. Ang ikadua, progressive. Amo na ang aton connection sa Ginoo, ang aton perfection is relative. But siningon may initial because God is imputing us His righteousness. But the second level is progressive. For example, the marriage. Initial, united in marriage through covenant, through marriage certificate. Ang progressively united is a continuing relationship in God. When you say you are united in the Lord, the moment you give yourself to God, that is an initial. But the moment you will continue to that relationship, mga utod, wow, that is progressive. Amo na nga sa pag-alagad sa Ginoo, tilawan ka, kay initial pa lang ang pag-atag mo sa Diyos. But sa tuwa sa pagtilaw, don't give up. Never surrender. Just continue serving your God. Because you are united in the Lord. And if we are united in God, we are also united in His Spirit. Nga ang duwa bautismo tadi, tubig kan Espiritu. Listen, people of God, sang gabi sa Domingo, ini nga apa nag-speaking in tongue. Klaro sa iyang magandang, Jesus is alive. Klaro sa iyang magandang, hallelujah. Now, when you give your life to God, you are connected to the Spirit of God. And nothing, listen, nothing is impossible in your life. Ano ba pagkanto ko sa Pentecostal Church? Lain ang ako nabatsagan. The same hallelujah. The same praise the Lord. The same worship. The same the spirit of tongue is there. But God told me, this is my true church. Because not only that God, maahamba ka sa kanyang lingwahe, I will change your life. I will bless you. And I will use you. Ano nga na-discourage ko sa una sa grupo na to, mga grabe, sila tayo magkikike. O sila ikaw dat madyong. O sila ikaw liwat. Siling ko mga pikin. Kaya kabalo ko yung Diyos, pag na-unite ka sa Ginoo, wala sa mabudlay. Ambisyon na hindi mo mauntadan. Masarangan mo mauntadan. Kay buligan ka sa Diyos. Now, these two aspects are involved in your walk with God also. Ang initial aspect,
mga utol sa aton paglakat is your salvation. You need to understand God. You need to believe that there is only one God and His name is Jesus. And you need to be baptized in the name of Jesus Christ. Amen. And receive the Holy Ghost. That is an initial. Pero mga linuwas ng Diyos, hindi lang nila natapos ang aton pag-alagad sa Ginoo. Tungod ang salvation, mga utol, na ginhatag sa Diyos sa aton, initial na ikaw, amen, ready to enjoy the abundance of God. Amo na nga siling sa Bible, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. May power ka na. Amen. Sa initial, inamalay na lang Diyos, anak ko na ikaw. Amo na nga sa panahon na bago nato ng Espiritu, ginhimo kita nga isa sa Ginoo. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Sino nagpabagod sa aton sa pag-alagad? Ang Diyos, mga kauturan. Hindi ni aton abilidad. He anointed us, set His seal of ownership on us. Sa gitna ng abaton Holy Ghost. Amen. Ginsiliuhan kita sa aton Ginoo. Sa nagtuo kita sa iya. Praise God. Ginhanda niya. Amen. Kagibubo ang tanan ng pagpakamaayo sa aton. Now, we have security in that relationship or glue. We are glued together in God. Amo na nga kung upod mo ang Diyos, kaya mo magpaubos. Kaya mo magkabuhi nga balaan. Kaya mo magkabuhi nga matarong. Kaya mo magkabuhi nga obedience dira sa aton Diyos. Tungod siya ang magabulig sa imo. Amen. Kung nga siling ni Pablo sa Ephesians 1:6, being confident of this, na may confidence kita that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Ako na ang pag-alagad sa Ginoo, mga anak sa Ginoo, wala niya ginawagtasan. Kung may nagpapasaway, panguliwi lang. Hindi siya pagugtasi. May Diyos na nagamold sa iya kabuhi. May Diyos na magabago sa iya. May Diyos na magabulig sa iya. Hindi kita ang patang. Ang Diyos na mo ang bulig na itong tanan. Praise God. Ako na nga silin ni Jesus, I give them eternal life and they shall never perish. Mundog siniguginan, no one can snatch them out of my hand. Si Jesus kini nagambal. Amo na mga utod nga ini nga priceless position. Wala ni sa kalibutan. Nagawa niyo lang ang bali Pablo, for I am convinced that neither death nor life, angels, demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. Wala na sa makaagaw sa aton sa kamot sa Ginoo. Tungod gin-isa na kita sa Dios. This super glue never comes undone. Kag ining progressive aspect sa aton life. This is our day-to-day fellowship with God. Sinong ga-enjoy ba sa Bible every day? That is a progressive life in God. Basaha ang inyong Biblia adlaw-adlaw. Amen. Hallelujah. Tumutira kita gin-glow, gin-kula sa kabubuton sang Dios. Na bisan ang kaaway hindi makatandog sa imo. Bisan ang kaaway hindi makapaluya sa imo. Bisan ang kaaway hindi siya makahalit sa imo. Tungod isa ini ka day-to-day fellowship with God. Amo na nga Jesus desires unity with us. Amo na nga siling niya, Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Ang desire ni Jesus na mag-isa kita sa iya. That is where the progressive part comes in daily uniting ourselves with God.
Amen. That is why ang kula means we learn. Kula means to glow or to fasten. So paano ta? Mga utod, magdikit sa Diyos. Mga kauturan, ang scripture nag-describe mga utod sa 29 sa Acts, uniting in location. It means practically unite yourself with Him by being committed to fellowship with other believers. Amo na nga ang self-growth, importante gid. So, amo na haman ni Jesus, for we, where 2 or 3 come together in my name, ara ko sa tunga nagaupod sa ila. Amo na nga forsaking not the assembly. Amo na nga pastor nga kinanglan pa may Domingo, tungod fellowship ni naton mga kauturan. Praise God. Tungod describing mga utod, describe uniting in belief. Mga utod, nag-unite kita by trusting the Lord in every area of our lives. Praise God, trusting God with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Tungod siya mag-direct sa atong path. So siningadlaw, mga utod, dili napakita sa Ginoo nga ginaglo kita. Tungod aring siling sang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Kabaluyan Diyos kung anong plano niya sa imo. Anong plano niya? Plans to prosper. Kaya ang gusto ng Diyos, maintindihan plans to prosper you and not to harm you. Hindi kaya pagsakiton ng Diyos. Hindi kaya pagalitan ng Diyos. Plans to give you hope and a future. So in uniting in commitment and the covenant of the Lord, ang iya sini practical, unite yourself with Him by putting Him in charge in your every area of your life na ginatugyan mo tanan sa Ginoo. Ano sila ni Pablo? Therefore I urge you, brothers, in the view of God's mercy, offer your life, your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Because this priceless position, amen, this is an endless supply of satisfaction. Endless supply of satisfaction. Ano ba lang satisfaction? Satisfied ka sa tanan nga butang. Pero sa pag-alagad sa Diyos, you will be satisfied. Endless supply. Masatisfy ka sa imo asawa kung may asawa ka. Masatisfy ka sa imo kabataan kung may kabataan ka. Masatisfy ka sa imo finances. Masatisfy ka sa imo physical body. Masatisfy ka labing ang labaw sa pag-alagad mo sa Diyos. Tinatandaan natin mga kauturan. Tungod ini, sining sa Bible ang imbasa natin, river, it symbols mga kauturan, abundance in its source. Variety in its flow. Kagang iya nga delight in coverage. An endless variety of life, refreshment, and newness. Damo ibubong Diyos mga utod na wala ta pa ma-experiensyahan sa aton nga kabuhi. Rivers of delight flow out of the soul that has found its refuge in God. Sa Diyos ka lang manago, sa Diyos ka lang magsalig, naka-unite ka sa Diyos at lawad-law, makibot ka sa mga milagros ng Diyos, kag sa pagpakamaayo sa Diyos at lawad-law sa imo ang kabuhi. So ang question ko sa akong pag-close, are you excited in serving your God? Amen. And that's what we call first love in God. Sabado pa lang naplansya na ang imo bayo. Sabado pa lang handa ng imo kamot kay palakpak. Sabado pa lang handa ng imo mga PL to go to church. Sunday aga pag-aga, aga mabada mong tao. Amen. Talago ang imo bugos na kusod. Bugos ka pag-imuson. Because that is a priceless position. Source of comfort and supply. Even in the midst, amen, of trouble, God will help you. Never alone. Hindi ka continual protection. Mga kauturan, kagkuhaon niya ang aton kahadlok, mga kauturan sa aton nga pagkabuhi. So sa aton closing, let's go to another
Ari mga kapatid, makita natin diri. Una, in priceless position, an infallible refuge. Ulang tawag mo sa dictionary, mga utod ang infallible. Isa ni siya kahilwayan. Mga utod, faultless, flawless. Kumbaga kung naara ka sa protection sa Ginoo, hindi ka gid mahalitan. Kita niyo si Shadrach, Meshach, at Abednego, ginaboy sa kalayo, ang nasunog ang ilalang gapo sa kamot, ang ilalang gapo sa tiil. Pero wala ganing animaho ang ilang balahibo sa init sa kalayo. Imagine mo ang kadena sa ilang kamot kasang salon na tunaw sa kalayo. Pero ang ilang balahibo wala masunog sa kalayo because that is an infallible refuge. Hindi ka matandog, hindi ka mahalitan, hindi ka mapahamak. If God is your refuge. Then second, mga kauturan, immovable confidence. Nagulaw lang taon natin mga kauturan, isa ini ka fixed, secured, stable, rooted, even anchored. Bunsilingon ko ng imo Diyos sa imo palanagawan na wala sa makapaidog sa imo. You are fixed. Amen. Wala sa mga tandog at mga wasak sa imo nga kabuhi. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Muna ang ginalagad ang Diyos. Amo na mga utod, ako na-convert 1990 until today. Sa grasya kag kaluoy sa Diyos, wala gid mapaidog sa kaaway ang akong tindog. Still, I'm still standing, preaching faith, preaching, amen, the word of God, and declaring the goodness of God. Hallelujah. Hindi kaya mationg mga kauturan. Wala doon, you are fixed in God. Then, ang ikatatlo, maklose na ko mga utod. An infinite supply. Mga estudyante, walang mayo, bragi ni kanan nyo, pero gahandong ka makatapos. Tuhi sa Diyos. Makatapos ka sa mag-eskwela. If God is your refuge. Amen. Hallelujah. When you say, even infinite supply, butingon boundless, abounded, unlimited. Amen. Limitless or without limit. Sabi niyo mga autor, pagpalapit na lang sa altar at pag-surrender, no drama-drama lang ni. No, updi sa bugos mo nga tagipusoon na. Wala ka magsala, brothers and sisters, kundi mo din kumit ang imo kabuhi dira sa Diyos. Total na lagad lagi naman lang ta sa Diyos. Kag nag-surrender na ta sa aton kabuhi sa Ginoo, amo niya i-supply sa Ginoo mga kauturan. Then ang ikaapat, an unfailing comfort. Bigo ka, muna gani sa Diyos, wala bigo. Amen. Masakitan ka, i-comfort ka sa Diyos. Kag inang nga sakit, kuha una sa Diyos. Kag ining unfailing comfort, constant, reliable, dependable, steadfast, steady, and sure. That is unfailing comfort in God. And next is assuring prospect. So sa atong closing, ginaview sa Bible na ining assuring prospect, it means reassure, convince, satisfy, persuade, or guarantee. Mga utol, nga promesa sa Ginoo. Praise God. And ikaanom, a triumphant result. Isa ka madinalag-on dira sa atong Dios, mga kauturan. Amen. Una, assuring them peaceful, then triumphant. So ang peaceful, it means, mga kauturan, calm, restful, pleasant. Kumbaga, ini nga mga priceless position,
ihatag ni sa Dios sa aton. Wala ni sa kalibutan, mga utod. Hindi ni sa eskwelahan makuha. Hindi ni makuha sa material nga bagay. Makuha lang aton ni kung imo untang aton Ginoo nga palanaguan sang aton kabuhi. Matindog ta mga kauturan. Hallelujah. Because when you say peaceful, it is a calm, restful, pleasant, quiet, still. Relax. Amen. Hallelujah. And triumphant result, it means victorious, successful, winning, even conquering, undefeated, or unbeaten. Amen. Hallelujah. Praise God. Amo na nga ito, Ginoo, amo ng salmesta nag-declare, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hallelujah. Amo na nga sila ni Jesus sa mga nagatuo sa iya. Amen. To those who believe in the Lord, nothing is impossible to those who believe. Amo na si Pablo nagsiling, no one can separate us from the love of God. Hallelujah. Hallelujah.